Hi guys, it's Ivan. Yeah! Let's go! So, it's been a while since the last time I posted a video. 3 months ago, yung last post ko dito sa YouTube account ko. Yung vlog ko pa yata yun sa Ayala Feliz with my blockmates nung 3rd trimester pa namin. And ngayon, bakasyon na namin. Kaya ako rin pala napag-isipan na gumawa ng YouTube video kasi bakasyon ko. So why not gumawa ng bagong video? Kaysa nabuburiw lang ako dito sa bahay, diba? Kung anong iniisip ko. So instead na ma-bored ako, nag-decide ako na gumawa ng bagong video. And for today's video, tutuloy ko yung random sketch na ginawa ko last time. Nung naalala niyo yung last video ko, yung nag-drawing din ako ng random friends sa sketchbook ko. So, gagawin ko ulit yun ngayon. So, recently lang nag-story ako para sa random sketch. And, unfortunately, wala nagla-like kasi pinapalike ko sa kanila sa mga gusto magpa-sketch. I mean, may nagla-like naman pero 2 or 3 lang nakakaya. Nagpa-flop yung story ko. Tapos dinilit ko po yun tapos ni-restore ko ulit. Ganun talaga, wala nag-like. So, nag-decide na lang ako na kaysa mag-flop yung content ko or yung story ko. Random viewer na lang yung ginawa ko. Nilagay ko yung names ng viewers sa Wheel of Names. Nag-Wheel of Names ako and based sa Wheel of Names ko, una lumabas si Lirin. Then, ang sumunod yata si Ate Chanel. Sunod si Dana. And then si Pico. Actually, hindi lang 4 yung gagawin ko. Dapat 8 or 12 kung sinipag ako. Kaso, biglang sumama yung pakiramdam ko. Nagkasakit ako. I mean, may sakit pa ako ngayon. Pero, pagaling na ako. Pero, ayun nga. Nag-video lang talaga ako ngayon para makapag-video. Pinipilit ko lang sarili ko mag-video. Kahit, kaya ko naman, uminom naman ako ng gamot. Pinakita ko naman yung Wheel of Names. Color wheel. Nagsasabi mo. Sorry guys. Susunod na lang kayo yung mga other viewers. Susunod ko na lang kayo na video. I think hindi naman ito yung last time na gagawin ko yung random sketch. Kasi ang dami nakapila. Hindi ko pala nagawa. Kasi balak ko punuin yung sketchbook. Balak ko tong punuin. Kasi malapit na itong mapuno. Ayan, pakita ko sa inyo. Mga, I think, 5 to 6 pages na lang ito natitira. Noong December 2023. December 25, Daddy Ro! Hindi napakita siya sa akin. Wala natin sasabi mo! Mag-brief ka na! Don't have to tell you how. Ito sa akin ni regalo ng friend ko, si Colleen. And ayun, malapit na siya mapuno. For the first time, if ever na mapupuno ko yan, ayun yung unang-unang mapupuno ko na sketchbook ever. Like ever. Plan ko yon mapuno this year, yung sketchbook ko na yun. Ang laki kasi. Kaya nag-random sketch ako ng Actually, watercolor sketchpad to eh. I know, may mga pero ginagawa ko rin siyang pang sketch. Kasi ang ganda ng paper or ng texture niya kapag hinahagod mo yung lapis. Ayun, wala. Parang interesting and mas nakakagana gumawa kapag may texture yung paper kaysa sa smooth yung surface. Moving on, gawin na natin yung random sketch. So, ayun. Wait lang. So, bago ako mag-start, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Or gusto mo pa mga ganitong content, videos, kindly like this video para makapag-upload ako sa susunod. And sana makapag-upload pa ako this vacation kasi I think may 2 to 3 weeks pa ako sa vacation bago ko pumasok. Let's move on to the drawing process.
So, ayun. Tapos ka na to. Actually, hindi lang apat yung gagawin ko dapat. Dapat, 4, 8, 12. 3 pages ulit. Tulad ng first part. Kaso, sumama yung pakiramdam ko. Nalata naman sa boses ko. So, ayun. Siguro next time ko na lang gagawin yung mga natira. And 4 muna yung ginawa ko. Sila Liring, Ate Chanel, Dana, and Pico yung ginawa ko. And medyo nahirapan ako kay Ate Chanel. Siguro 3 or 2 ulit ako sa mata niya. And di niya pa rin masyadong kumukha, pero sumuko na ako. Pero okay lang yun. And nabilisan ako kay Pico. Siguro kasi ginamit ko yung dito, hatching technique, yung may line. Paiba-iba ko na from Liring, smooth yung shading ko dito hanggang papunta sa pangalawa, pangatlo, pang-4. Naging visible yung hatching kasi mas nadadalian pala ako dun sa shading sa portrait. Ayun, ginawa ko lang naman yung parang dati. Yung parang yung ganyan. Ginaya ko lang siya. And feeling ko nawawala yung ginamit kong lapis dati. Kasi iba yung texture niya dito ngayon. Like, hindi siya masyadong darker. Hindi siya masyadong dark tignan compared dito sa other drawings mo. Pero okay lang naman kasi nag-work pa rin naman siya. So, ayun. Sana nagustuhan niya, guys. Ayan lang. Tapos ko na-sketch yung random people na napili sa Wheel of Names. Share lang ako ng insights ko during my process. And given na may sakit ako, during midway ng process ko, nagpahinga ako ng matagal. Like, natulog ako. Sinimulan ko to ng maaga. Ginawa ko siya mga around morning. I think mga 10 a.m. Naputol ako midway kasi nga bigla ko nakaramdam ng sama ng pakiramdam. Parang sininat ako. And mas lumala yung sipon ko. Uminom muna ako ng gamot, kumain, and nagpahinga and natulog. Nung gumising na ako, medyo gumaan naman yung pakiramdam ko. Pero may sinat pa rin ako. Pero ginawa ko pa rin yung sketch. Hindi nagpahinga yung bakla. Ginawa ko pa rin yung sketch kahit may sinat pa ako. Ayun, midway the process, medyo nadalian na ako after nung pahinga ko. Lalo na nakalahati ko na yun eh. Kasi nung first and second figure, yung kay nila Liring and Ate Chanel, nahihirapan ako kasi nangangapa pa ako sa graphite pencil ulit. Kasi the last time I used that is 3 months ago, which is yung last video ko pa, yung random sketch din. This past few weeks kasi, puro ako digital painting sa Procreate ko. And tulad nito, ito yung mga works ko recently. Ayan. Ayun yung mga gawa ko recently. Actually, natutuwa nga ako kasi nakaka-discover na naman ako ng art style, I think. Ewan ko, parang wala na, natutuwa lang ako sa outcomes ng mga nagagawa ko. I mean, medyo connected pa rin naman siya sa art style ko sa digital painting. Pero I think na ibang variation siya kumpara sa original art style ko compare sa mga nauna kong artworks nung una ko na-discover yung art style na yun. Actually, binabala ko siya gawing trilogy. Yung una si Ash from Aja, and yung pangalawa si Franz from Vision, and yung pangatlo si Vong Yu. Sinadya ko talagang gawing panghuli si Vong Yu kasi during the time pinopost pa yung mga concept photos nila noon, and sabi ko hintayin ko na lang lahat ma-release lahat ng photos nila and para makapili ako ng best picture or reference photo na gagawin ko for the trilogy. And ayun, nag-comeback na rin pala sila, na-release na yung album and yung music video ng Beautiful Stranger. And hindi ko pa rin siya na-stream ngayon kasi sobrang busy ko. Busy ako kakanood ng Encantadia.
sabay ko pinapanood yung Encantadia Chronicles, yung bago. And yung Encantadia, yung 2016, nire-rewatch ko. I'm currently at episode 135 yata or 130. Basta around that episode. Simula bago magpalabas yung Encantadia Chronicles, nirewatch ko ulit yung Encantadia 2016 kasi wala lang, na-miss ko lang. Tapos wala, may frustration lang din ako sa ibang during early weeks nung release ng Encantadia Chronicles kasi ang daming namatay na 2016 characters, lalo na yung mga bida. Parang unti-unti nilang pinapatay or tinatanggal yung mga old characters para lang magkaroon ng way or para lang magkaroon ng spotlight yung mga new characters ngayon sa Encantadia Chronicles. Bigla naging Encantadia Chronicles review. Wait lang, sorry. Na yung other hilig ko. Going back sa assessment. Nagustuhan ko rin yung art style na yun. Kaya expect nyo na after this video, gagawin ko na agad yung Bongyo fan art ko. Share ko lang din kasi natutuwa ako kasi nakita ni Ash and ni Friends yung gawa ko sa kanila. And si Ash ni-restore yung yung time-lapse sketch, rap sketch ko sa IG. Tapos si Friends naman, ni-restore din niya. Natutuwa ako. Wala lang, parang iba yung fulfillment din talaga kapag pag napapansin or notice ka nung idol mo na ginawan mo ng fan art. Parang grabe yung fulfillment para sa artist. Good thing din na ginawa ko rin to para maalala rin ng muscle memory ko yung kung paano gawin yung technique or yung way sa paggawa ng sketch sa graphite or sa lapis. Kasi iba talaga yung way sa traditional and digital. Kasi naalala ko nung nag-sketch ako, nag-start ako, nahihirapan ako sa details. Sinubukan kong i-zoom. Sabi ko, hindi na pala to digital. So, hindi ko na siya pwedeng i-zoom. Kasi sa iPad, pwede mo i-zoom Pwede mo i-zoom yung mga details. Like, hindi ka mahirapan. Hindi ako mahirapan talaga kasi pwede mo i-zoom. Pero dito talaga pag traditional, kung ano yung exact size, ay hindi yung gagawin mo. So, kailangan mo talagang magtiyaga sa paggawa ng sketch mo. So, ayun lang. Naman yung assessment ko for today's video. And I hope you like this video. And kung nagustuhan mo to, kindly like this video. And kung may other suggestions ka for content, kindly comment down below lang para magawa ko siya in the future. Babasahin ko yung comments nyo kung meron man. Thank you for watching this video. Bye-bye!